Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Michael Gueta. Kakasa ka ba sa economics? Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe at pwede mo rin itong i-share dagdag kaalaman sa economics. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Aralin 3, pangangailangan at kagustuhan ng tao. Nakapaloob sa araling ito ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan, hierarkiya ng pangangailangan, at ang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga pangangailangan ng tao at kagustuhan. Atin munang isa-isahin ang mahalagang terminolohiya. Una, ang pangangailangan o needs. Ikalawa, ang kagustuhan o wants. Ikatlo, kita. Ikaapat, hierarkiya ng pangangailangan. At ang panglima, ang pangangailangang pisyolohikal. Paano mo mailalarawan ang kaibahan ng pangangailangan at kagustuhan ng tao? Ang tao at ang pamahalaan ay may desisyon na dapat gawin upang may saayos ang takbo ng pamumuhay sa lipunan. Kumikilos ang lahat upang matamo ang mga pangangailangan sa buhay. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan ng tao? Isa sa mga pangunahing hangarin ng pamahalaan ay matulungan ang mga mamamayan na matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pangangailangan o needs ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay ang pagkain, damit at bahay. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming tao ay laging abala sa kanilang mga gawain at hanap buhay. Ang kagustuhan naman o wants, ang mga bagay na hindi kailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit hindi sapat sa ilang tao ang simpleng buhay, pagkain, damit at bahay, bagkus naghahangad pa rin sila ng mga luho sa buhay upang magkaroon ng kasiyahan. Ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay walang katapusan, ngunit ang pinagkukunang yaman ay limitado. Kaya ang tao ay kailangang gumawa ng pagpili. Mahalagang pagdesisyonan ng tao ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang matugunan. Halimbawa, ikaw bilang mag-aaral, saan mo gugugulin ang iyong oras? Sa pag-aaral ng leksyon o paglalaro ng computer games? Dumako naman tayo sa hierarkiya ng pangangailangan. May iba't ibang uri ng pangangailangan ng tao. Ayon kay Abraham Harold Maslow, isang psikologo, ang pangangailangan ng tao ay may iba't ibang degree ayon sa kakayahan ng tao na makamit at matugunan ang mga ito at magkaroon ng kasiyahan. Sa pinakababa ng hierarkiya, may kita ang pangangailangang pisyolohikal. Nakapaloob dito ang pagkain, tubig, malinis na hangin at pahinga. Ang susunod naman ay ang kaligtasan at katiyakan ng buhay o pangangailangang pangsiguridad. Nakapaloob dito ang pagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan, katahimikan, kalayaan sa takot at pangamba ang ninanais ng tao na makamit sa kanilang pamumuhay. Ang ikatlong bahagda naman ay ang magmahal, makisapi at makipagkaibigan. Nakapaloob dito na ang pangangailangang magmahal at mahalin, makisapi at makisalamuha. Ang pagsapi sa mga organisasyon sa paaralan, trabaho, pamayanan at lipunan ay bahagi ng pagtugon sa mga pangangailangang ito. Sinasabing no man is an island, kaya normal sa mga tao ang makipagkaibigan at makisalamuha sa kapwa-tao. Ang ikaapat na bahagda naman ay ang pagkilala at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Ang pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng ibang tao ay hangad ng bawat tao. Ito ay nagsisilbing pagkilala sa ating paghihirap at pagsisikap. Ang pagtugon sa mga pangangailangang ito ay paglinang ng tiwala sa ating sarili at pagpawi ng ating pag-aalinlangan sa buhay. Sa pinakamataas na bahagda naman, ang may patupad ang kaganapang pantao. Ang pinakamataas na pangangailangan ng tao ay ang pagkakamit ng kaganapang pantao. May tuturing na tagumpay ang isang tao kapag ang kanyang ambisyon at pangarap sa buhay ay nakamit. Kasiyahan at karangalan para sa isang tao na siya ay kinikilala at iginagalang ng kanyang kapwa, maging ang kanyang mga ginagawa.
Dumako naman tayo sa mga salik na nakakaimpluwensya sa mga pangangailangan ng tao at kagustuhan. Una ay ang edad. Ang pangangailangan natin noong tayo ay sanggol pa ay nagbabago habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga produkto at serbisyo ng tao na binibili at ginagamit ay nagkakaiba ayon sa edad ng tao. Kalawa, hanap buhay. Ang uri ng hanap buhay ng tao ay nagtatakda ng kanyang pangangailangan at kagustuhan. Naiimpluwensya ng hanap buhay ang pagkain, pananamit, bahay at pamumuhay ng isang tao. Ang paghahangad na magkaroon ng sariling sasakyan ay masasabing di gaanong mahalaga sa isang sidewalk vendor, laborer at janitor. Ngunit ito ay lubhang mahalaga sa negosyante, presidente ng kumpanya, manager at supervisor. Ikatlo, panlasa. Ang bawat tao ay bumibili ng mga produkto ayon sa kanyang panlasa. Ang pagkain ng isang bata ay hindi pareho ng pagkain gusto ng taong nagkakaedad. Ang food trip ng mga teenager ay iba sa gusto ng matatanda. Ikaapat, edukasyon. Ang antas ng edukasyon ay nakakaimpluwensya sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga estudyante ay malaki ang kaibahan sa pangangailangan at kagustuhan ng mga profesional tulad ng guro, doktor, inhinyero at iba pa. Ikalima at ang huli, ang kita at salaping tinatanggap ng tao kapalit ng ginagawang produkto at serbisyo. Ito ay isang salik na nakakaimpluwensya sa pagbabago ng mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kung dati ay kontento na ang tao sa simpleng pagkain, damit, bahay, kagamitan, ngunit kapag lumalaki ang kanyang kita, ang mga ito ay nadaragdagan at nagbabago. Kung minsan pa, ang mga produktong ito ay nagsisilbing bahagi ng kagustuhan ng tao. Ayan, tapos na tayo. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!